So, nabalitaan niyo po ba itong tsismis, intriga at katarantaduhan ng ating senador na mahaba? Ang pasensya. So, naglabas na naman 'to ng statement na ikakapanira na naman sa kanyang kapatid 'no. Take note, sariling kapatid 'no, kadugo, kapatid. Naglabas siya ng isang statement at talagang dinebunk diretsahan ni Senator Ping Lacson. Buti nga sa'yo. So sabi niya, kaya daw gustong mapalitan at ini-insist na magkaroon ng Senate leadership ay dahil daw itinutulak na ang charter change o chacha sa pamamagitan ng Constitutional Assembly o CONAS. No, which means to say, ang mga nakaupong mambabatas na ang hihimay at babago ng konstitusyon. No? So giit pa ni Senator Amy Marcos na gagawin daw ito para wala ng 2028 elections at para daw ma-extend ang termino ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ganon siya kasama. Iniisip ko nga anong klaseng panibugho ang nararamdaman nito ni Amy Marcos towards her brother. Anong klase? Na sarili mong kadugo. Parang wala ka namang values. Think na she is a Filipino at likas sa ating mga dugo. Ang magmahal ng mga kapatid, magulang. Lately pa, nung nagkaroon ng putukan dito sa Senado, natatandaan nyo ba yun? Na naglabas ng statement na naman ito si Amy Marcos na ikapapanira na naman directly. Binitawan talaga niya yung pangalan ng kanyang kapatid dito sa sinabi niyang 'to. Talagang nilaglag niyang diretsahan. Sabi niya, sabi ng NBI agents, na inutusan daw sila personally and directly ni PBBM na iaresto si Bato at all cost, kahit sino pa ang mamatay. Yun daw ang sinabi ni BBM. Grabe ang sama nitong baba na 'to. Kung ganito kasama ang baba, ayoko na magkaroon ng muka. Charot. Ibang klase yung karakas nito ni Amy Marcos. Isipin niyo 'to kung sarili niyang kapatid kaya niyang gaguhin, 'no, kaya niyang siraan, what more tayong mga Pilipino na hindi naman niya kapatid? Anong gagawin sa atin nitong bruhang 'to, 'di ba? Isipin niyo kung anong klaseng tao 'to. Alam niyo kahit minsan DDS wala na ring tiwala dito, eh, 'di ba? Kahit nga yan sila Maharlika, sina Banat Bay, ano sinasabi tungkol sa kanya? Marcos pa din yan, 'no? Pero ang totoo nun at the back of their heads, iniisip nila traidor si Amy Marcos. Dahil nga naman tingnan yung ginawa niya sa kapatid niya. Nung una pa, sumali pa sa alyansa ni PBBM nung midterm elections para lang pampalakas. Later on, sumama dito kay Sara Duterte para hating-hati nga naman yung mga followers. 'Di ba? Kasi wala talaga yan sinusuportahan. Sa totoo lang si Amy Marcos, makasarili yan. No? Kung ano yung makakapag-save sa kanya, doon siya sasama. Ganun siya. So, tungkol nga dito sa charter change daw na magaganap na ibinibintang niya, 'no, na isa pa 'to si Alan Peter Cayetano na sinabi niya 2023 pa daw pinag-uusapan 'tong charter change na 'to, 'no, dahil nga nagko-connive sila ni Amy Marcos sa mga sasabihin. Siguro siguro sila yung talagang merong talakayan, 'no, behind closed doors na pinag-usapan nila na ganito yung sasabihin nila, 'no. Well, in fact, etong si Senator Ping Lacson sinabi niya na wala daw silang binabanggit na gano'n at wala daw silang uusapan na tungkol dun sa charter change na 'yan sa kanilang mga caucuses. Wala daw silang pinag-uusapan na ganyan. Eh, kung kredibilidad naman ang pag-uusapan, Amy Marcos at Ping Lacson, sinong pipiliin mo? Eh, si Senator Ping Lacson sa tuwing maglalatag yan ng ebidensya at mga resibo sa ano, sa Senado kapag meron silang dinidinig na kaso, kumpleto resibo yan. Hindi nagbibitaw ng salita na hindi siya sigurado. Eto si Amy simula't simula nung umupo yan sa Senado, wala ng ibang ginawa yan, isa lang talaga yung focus niyan, eh. Ang focus lang talaga niyan, mapababa si PBBM, masirang administrasyon, magkaroon ng destabilization, yan lang ang focus niya. Yan lang. Kasi talagang marami din tinatago 'to si Amy Marcos, eh. Sigurado ako diyan kaya yan ganyan. Ikaw, ilalaglag mo sarili mong kapatid? Ano yun? Para saan?
'di ba? May sarili kang interes kung bakit mo ginagawa 'yan. Nakakalungkot 'no, kasi ang dami pa ring sumusuporta kay Imee Marcos to think na nung midterm elections ay sinuportahan pa rin siya kaya kahit marami ang masama ang loob dito sa babaeng 'to 'no, may mga sumuporta pa din talaga sa kanya 'no. Nakakalungkot nga, eh, kasi pinagkatiwalaan pa din siya pero ganito lang yung ginagawa niya sa Senado. Tumutulong siya para guluhin ang administrasyon, ang pamumuno ng pangulo, 'di ba? Tumutulong siya para yurakan yung present administration. Yun lang ang ginagawa niya at all. Nakakalungkot dahil may mga siguro dahil dala na rin ng pagiging Ilocano niya dahil marami nga ang supporters dun sa norte, 'di ba? Siguro majority din ng bumoto sa kanya ay dahil Marcos pa din siya, loyalista kumbaga. Marcos pa din siya, sinuportahan pero nakita niyo ba na si Imee Marcos pasang-awa, halos malaglag. Dapat nga nalaglag na lang talaga 'to, eh, kasi talagang walang walang idudulot na maganda 'to si Imee Marcos at ngayon kahit papaano may nagtatanggol pa rin sa kanya, tang-ina ang cheap niyo. Nakakalungkot kasi marami talagang ignoranteng mga Pilipino, ang madaling mauto 'no. 'Pag ito, 'pag bet nila 'tong pambato nila dahil aangas-angas, palamura, nag nagte-threat 'no, na papatayin si ganito, si ganyan. Kakanood niyo kasi yan ng mga FPJ tsaka ng ano, eh, Coco Martin. Yan ang nakukuha niyo. Gusto niyo yung mga maangas, matatapang, ganyan. Gusto niyo yung mga nagbabanta ng mga buhay ng mga ibang tao, yung ganyan gustong-gusto niyo, effect na effect sa inyo yan. 'No, 'pag gano'n talagang sinusuportahan nila ngayon ito namang mga uto-uto na 'to kung sino man yung umanib o kumapanalig dun sa kanilang bet, eh, papanigan na din nila. Bobo talaga, hindi man lang usisain muna kung anong klaseng tao 'to, kung anong hilat siya ng bituka nitong tandaan niyo po, ng bawat boto po talagang nagka-count 'yan kasi kinabukasan niyo nakasalalay diyan. Wag po tayong bobo, kasi sa totoo lang yung pagiging ignoramus natin bawas-bawasan natin, makinig tayo ng radyo, maging aware tayo sa mga nangyayari sa lipunan natin para mabuksan ang ating mga isip at mata kung ano ang tunay na nangyayari.